Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap ngayon sa loob at sa labas po ng Eat Bulaga. At sa mga nagtatanong kung bakit po pre-recorded ang Eat Bulaga ngayong araw po ng Huwebes, mamaya sasagutin po natin yan. So kanina, unang arangkada pa lamang po ng Eat Bulaga, sinalubong agad tayo ng mga Eat Bulaga hosts, and then after nun, rekta agad sila sa Therapy, present si Bossing Vic, si Maine Mendoza, and syempre, si Miles Ocampo. Samantalang ang sugod bahay mga kapatid ay nandirito po sa Barangay 2nd District, Halahala, Rizal. So, di ba nagpunta sila dito nung nakaraang week? Bali, dalawa po ang sinut nila dito. Iba yung live, iba pa yung dalawang sinut nila. Sa mga nagsasabing replay daw ang Itbulaga, no, fresh episode pa din, pero hindi po ito live. Sa mga fans po ni Atasha Mulak, sa mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya na patuloy na nag-aaway at nagkakagulo sa comment section, sa live chat po ng Itbulaga, kalmahan nyo lamang. Si Atasha po ay nasa Hong Kong kasama po ng kanyang pamilya. Possible na parte po ito ng kanyang bagong project. Kaya possible din na hindi po siya present sa Sugod Campus mga kapatid na gaganapin by Saturday. Samantalang during Sugod Bahay mga kapatid pala mga Kadabarkads, pumalo po ng 102K watching ang live po ng Itbulaga sa TBJ YouTube channel. Samantalang si Dabarkads ay Sigera naman po mga Kadabarkads ay meron pong announcement para sa lahat. Sabi niya dito, "Hi guys, we are already preparing our special numbers for our Dear Sessionista segment para sa Day 2 and Love Sessionista concert on April 4 sa The Theater at Soler. Ang mga napili naming entry ay galing kina Arabel Ayala, Jean Rhea Marqueses at Marlit Estorninos. Please check your email guys. Congratulations." So ayan, may ganap pala si Ai Sigera for April 4 sa The Theater of Soler. Suportahan natin to mga Kadabarkads. And hopefully, naayos na po yung inirereklamo ni Ai Sigera sa Philippine Airlines kahapon. Next topic naman tayo, pag-usapan po natin itong inilabas na video po ng mama ni Raisa May Dizon. So, kahapon po kasi mga Kadabarkads, naglabas po siya ng lulutuin niya, no? Kasi ang ano niya, lagi niyang ginagawa sa kanilang page, nagluluto sila lagi, no? Parang yun yung binablog nila. So, kahapon, merong naalala, no, itong mama ni Raisa May Dizon dito po sa kanyang niluluto, yung leeg po ng manok. Yun daw po kasi, tinitinda po nila yon dati. Pinibili niya daw po 15 kilos. Maaga pa lang pupunta na daw po sila sa palengke para may ibenta po sila. Talagang kumakayod po itong mama ni Raisa May Dizon para syempre maitawid yung pang-araw-araw nilang gastusin. Then habang kinukwento niya po mga Kadabarkads, yung pinagdaanan po nilang hirap sa buhay, nagiging emotional po siya kasi hindi niya daw po akalain na mababago yung takbo ng buhay niya. Hindi niya daw napanaginipan na ganito yung mangyayari sa buhay nila. Sa tulong po ng Itbulaga, sa tulong po ni Ma'am Jennifer, yun daw po yung nagpabago ng buhay nila. No? And nakakatuwa lang mga Kadabarkads dahil itong si mama po ni Raisa May Dizon ay napaka down to earth. Kahit na ang yaman-yaman po nila, talagang hindi po siya nakakalimot kung saan po sila nanggaling. Kaya todo pasalamat po siya, and sa mga sumusuporta po kay Raisa May Dizon araw-araw dito po sa Itbulaga. So ganito naman talaga, 'di ba mga Kadabarkads, pag mabuting tao, pinagpapala po ng Diyos. Kaya napakabuti po ng Diyos dahil binago po nito ang buhay nila Raisa May Dizon. And speaking of mama ni Raisa May Dizon, kanina po naglabas siya ng panibagong video or panibagong reels sa kanila pong page, sa kanilang pinapag-uploadan po na page. And ang sabi niya, wala daw po munang luto ngayon
dahil maglo-long drive daw muna siya. So, ibig sabihin, na pag connect ako kasi mga ka-Dabarkads walang live ngayon ng Itbulaga, 'di ba? Pre-recorded. Tapos sabi niya maglo-long drive. Ibig sabihin nito mga ka-Dabarkads, may pupuntahan sila. No, may pupuntahan itong mga Dabarkads natin at ang naisip ko walang iba kundi po ang taping para po sa Lenten special ng Itbulaga. Hindi niya lang po sinabi dito sa kanyang video na bagong upload dahil syempre umiere po yung Itbulaga, 'di ba? Respeto na lamang 'yon. Pero tayo as Dabarkads, gets na po natin kung bakit pre-recorded ang Itbulaga ngayong araw po ng Huwebes. Dahil nag-taping na po sila ng mga ipapalabas po nilang Lenten special. At ganyan naman talaga mga ka-Dabarkads, 'di ba? Magtataka pa ba tayo na every may Lenten special, talagang nag-a-advance na sila ng ire-record para nang sa ganon, kahit may lumalabas dyan na Itbulaga, ay nag-grind din sila. Nag-taping din sila ng para ipapalabas po sa darating na mahal na araw. And maging itong si Amber Torres, nasa malayong place din po siya mga ka-Dabarkads At nabasa ko nga po na nasa Sariaya, Quezon ata itong si Amber Torres. Nakita ko nga po kahapon, nag-upload po siya ng ilang mga picture niya, kasama po niya yung brother niya, and nasa ilog po sila. Ewan ko lang kung ito ba ay parte po ng Lenten special para po sa Itbulaga. So ito yung malinaw na dahilan, ito yung malinaw na rason na nakikita ko kung bakit po recorded ang Itbulaga ngayong araw ng Huwebes na dapat ay live po sila. Ito na po yung kasagutan sa mga nagtatanong bakit pre-recorded ang naturang programa. Dahil po yon sa Lenten special ng Itbulaga. Next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa case ni Bossing Vic Soto laban dito kay Direk Daryl Yap. Meron kasing patuloy na nagtatanong na bakit daw hindi natuloy yung arraignment po ng panig ni Bossing Vic Soto at nitong si Daryl Yap. Sa mga hindi po nakapanood ng update ko kanina, dahil po naghain ng petisyon ang kampo po nitong si Direk Daryl Yap para po i-review ulit yung resulta bago pumunta doon sa tinatawag na Justice Department. So parang delaying tactics na naman ito para tumagal ang kaso, and ganyan naman po talaga yung estilo ng panig nitong si Direk. Wala na pong bago doon mga ka-Dabarkads, pero ganun pa man na delaying tactics ang ginagawa nila, doon pa rin po ang punta niyan. Kung baga dinidelay lamang nila, pero iisa lang din naman ang pupuntahan niyan. Iisa lang din naman ang magiging resulta niyan at magbabayad sila ng 35 milyon sa danyos na ginawa nila kay Bossing Vic Soto at sa pamilya po nito. So, paano mga ka-Dabarkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.